Welcome back to my channel mga katanglaw. Magandang araw sa inyo. Muli tayong magre-reaksyon sa mga videos ni Richard Palacio o Epipanyo Labrador at sa maikling video na ito ay muli tayong magbibigay ng idea patungkol sa katauhan niya. Sabi nga natin sa mga nakaraang video, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Nakabantay tayong palagi sa kanya para mabingwit natin ang isdang ito. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para ma-update sa bagong videos. February 4, 2025, muling nag-upload si Labrador o Palacio ng video at dito ay mayroon tayong mapapansin na magpapatunay na iisang tao si Richard Palacio at Epipanyo Labrador. Panoorin natin. Alam mo, sa totoo lang, napakabigat po talagang kalabanin ang iglesia ng Diablo. Dahil Diablo yan eh. 'Di ba? Napakabigat, lalong-lalo na't meron silang mga armas, may pera sila, may impluwensya sila, lahat nasa kanila na. Makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng mga panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin niyo po si Epipanyo Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, at kahit anong pang gawin ninyo, hindi po titigil si Epipanyo Labrador. Sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Mapapansin natin na ang mga sinasabi ni Labrador o Palacio patungkol sa iglesia ay paulit-ulit na lang. Tinatakot daw siya, sinisiraan daw siya at ang iglesia daw ay kulto. Well, hindi apektado iglesia sa sinasabi niya. Dahil sa sanay na sa ganitong batikos at pag-uusig, panahon pa ni Kapong Kapwang, ayan na ang naririnig na sinasabi ng mga naninira sa iglesia. Talagang ang taong ito ay wala nang ibang gagawin kundi ang manira. Yan kasi ang papel at trabaho niya. Yan na ang hanap buhay niya. Hindi ito titigil. Dahil sa dyan na siya nabubuhay, dyan na din niya kinukuha ang pangkain niya para mabuhay at ipinakakain niya sa pamilya niya at anak niya. Hindi ba niya naiisip, banibuhay niya ang pamilya niya at asawa niya bunga ng paninira niya sa iba? Hindi ba ang ganito ay hindi marangal na hanap buhay? Masasabi natin na ang taong ito ay walang hiya. Makikita niyo naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Bakit po? Mismo po doon sa message po, doon po sa mga message na ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo. Kaya nagulat, maraming natuwa at sa pamamagitan ng ating pagbatiko sa kanila ay lumitaw ang katotohanan. Kitang-kita sa facial expression niya at maging sa kanyang pananalita ay hindi consistent. Pinag-iisipan pa ang mga sasabihin, halatang halata na nag-iimbento lang ng sinasabi. Doon pa lang sa mga nila, message pa lang nila, sa kanila pa lang mga pagbabanta, sa kanilang pag-aano pa lang, talagang mababasa mo na malademonyo. No? Marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin, nababasa nila yung mga comment ng iglesia ni Manalo na malademonyo talaga. At talagang masasabi nila, marami po nagsabi na kami man ay natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo. Talaga masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa at mga, alam nyo na, at iba pa, iglesia daw ni Kristo. Ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo, pero mga iglesia pala ng Diablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng anak naman ng teteng? Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa may tsuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko.
Wala. Napansin ba nyo yung sinabi niya? Kakukuha lang daw niya ng passport. Makakakuha daw ba siya ng passport kung may kaso siya? Hindi ba masyado siyang defensive tungkol doon sa kaso niya? Kung hindi siya si Richard Palacio, bakit pa niya ito sasabihin? Kung wala siyang kaso, bakit pa niya sasabihin na nakakuha daw siya ng passport niya? Maaaring sinasabi niya lang yan para linisin ang kumalat sa social media patungkol sa pagkatao niya at sa kaso niya. Well, hindi effective. Booking na naman siya sa puntong ito. Ito pa ang sinabi niya, ipina-verify daw niya sa uncle niya na nasa NBI daw kung may kaso siya. Kaninong pangalan ang ipina-verify niya? Richard Palacio o Epipanio Labrador? Tanong ulit natin, kung hindi siya si Richard Palacio na kumakalat sa social media na wanted, bakit kailangan pa niyang ipa-verify sa NBI? Hindi ba pinapaniwala niya sa lahat ng tao na siya si Epipanio Labrador na walang kaso? Kung wala siyang kaso na alam niya sa sarili niya, hindi na niya kailangan pang depensahan ng sarili niya, hindi na niya kailangang magpa-verify. Kaya nga natatawa na lang ako eh. Akala ng Iglesia ni Manalo na Diablo, magagawa nila sa akin yung ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Ang hindi nila alam, hindi ako si Brother Eli Soriano para takutin na lamang nila, para siraan ng kung ano-ano. Biro mo ko, para lang masira tayo, mga minamahal kong mga kababayan. Nang rape daw ako ng 16 years old. Biro mo yan? Matindi. Ewan ko lang kung anong susunod, baka mamaya sabihin, drug lord ako, pusher ako. Kasi yun ang hindi pa na ano dun eh. Di ba? Oo. Itong si Labrador o Palacio na matapang daw, ngayon ay pa-victim na, siya daw ang sinisiraan ng iglesia. Di ba siya ang naninira at siya ang kahol ng kahol laban sa iglesia? Nanlilinlang lang siya ng tao. Nagpapa-victim para makuha ang simpatiya ng mga tao, lalo na ng mga mang-uusig ng iglesia. Madalas pa niyang ikumpara ang sarili niya kay Soriano, na puno ng samahang ADD. Pa-victim talaga. Halatang kinukuha din niya ang simpatiya ng mga ADD na alam niyang galit sa iglesia. Alam niyo ba, na sa ginagawa nating pagsusuri, itong si Labrador o Palacio ay talagang mapagpanggap at manlilinlang. Pero hindi naman uubra yon, nagpakilala siyang Muslim sa mga pinakaunang videos niya, para lang din katakutin siya ng mga binibira niya. Ngayon naman nagpapakilala siyang kay Soriano o ADD para makakuha ng simpatiya. Panoorin ang video na nagpapakilala siyang Muslim. Kaya nga sabi ko nga, sinasangkalan lang ng Metro Manila na yan, o ng Manila na yan, ng clearing na ginagawa nila na yan. Sekretong pagnanakaw, sikretong, kumbaga, sikretong pandarambong ang ginagawa ng ano na yan, clearing. Kaya mga kaibigan ko, lalong-lalo na sa mga kapatid kong Muslim dyan, huwag nyo, bago po tayo mamaalam, nagpapasalamat po ako lalong-lalo na sa ating butihing Allah, na patuloy na nagbibigay sa atin ng katapangan upang maipagtanggol ang mga taong naaapi. Ang hindi ko nagugustuhan unang-una sa lahat, na makita ko ang aking mga kapatid na Muslim na ginagago at tinatarantado ng mga putang inang mga Kristiyano kayo. Mga buwisit kayo, mga putang ina ninyo. O sa mga kapatid nating Muslim at sa mga iba pa na inaabuso ng mga gagawin to. Gumawa kayo ng grupo dyan. Isang grupo na kung saan itutumba isa-isa yung lahat ng mga ano dyan. Nagkiklear dyan. So, tandaan nyo yung mukha, picturean nyo. Hindi naman hapos, hindi sa lahat ng oras magkakasama yung mga yan. Pag mag-isa lang yan, tumban nyo na. Utang ina yan, dapat yung mga yan, madala yung mga yan. Tignan ko lang kung may pumasok pa sa clearing na yan. Sila ang linisin ninyo. Total, naglilinis, di ba? Nakikita naman sa video. Para silang mga pirata. Hindi ba ito isang pagpapanggap at panlilinlang sa mga tao? Ginagamit niya ang relihiyong Muslim para lang gamitin sa kanyang kayabangan na makapanakot ng mga taong kanyang binibira. Mga kapatid at kaibigan naming nga Muslim, ginagamit lang ng taong ito ang inyong marangal na relihiyon para lang gamitin sa pananakot at paghamak ng mga tao. Ginagawa pa niyang mga bayalente at parang sanggano ang mga Muslim na ipinapamukha niyang mas asama. Sa mga kapatid na Kristiyano naman, narinig niyo, minura niya ang mga Kristiyano. Papayag ba kayo sa ganiyang tao? Hindi yan Muslim.
Hindi din yan Kristiyano, yan ay isang mapagpanggap, yan ay demonyo o isang diablo, mapanlin lang. Ang ganitong uri ng taong mapagpanggap, mapagkunwari, mandaraya para lamang gamitin sa kanyang sariling interest, para lamang masabing papanagan siya ng mga binabanggit niyang relihiyon para masabing siga siya at matapang siya, huwag tayong palilinlang sa kanya. Hindi din talaga siya dapat na paniwalaan. Iyo ay kampon ng diablo o kadiliman, na kung saan yung grupo ninyo, yung reliyon ninyo ay mahalin tulad talaga sa isang sindikato, sa isang gangster. Ha? Alam ko, mainit ang ulo ninyo sa akin. Talaga alam niyo mga kababay, sa totoo lang marami pong nagsusumbong sa akin na doon sa area ng ganito, ganon, minomonitor nila ako. Salamat na lang sa mga kaibigan ko at mga naging estudyante kong pulis. At sa mga kaibigan ko, kilala ko, mga supporters ko, na tumatawag sa akin, nagbibigay sa akin ng kumbaga info, di ba? Napansin ba niyo ang sinabi niya? Nagkaroon siya ng mga estudyante niya na mga pulis. Kung natatandaan niyo sa mga previous videos natin ay ipinakita nating may mga tinuturuan siya ng martial arts na mga pulis. Kaya kahit anong pagtatanggi niya na hindi siya si Richard Palacio ay booking na siya. Madalas din niyang sabihin na mga gangster daw ang INC at pinagbabantaan daw siya. Samantalang sa kanyang mga videos at sinasabi ay siya ang madalas na magbanta at siya ang asal sanggano o gangster at nagtatapang-tapangan. Hindi ba't kitang-kita naman natin ang mga ebidensya sa mga videos niya kung paano siya magsalita, kung paano siya magbanta, kung paano siya magmura at kung paano siya magsabi ng kasinungalingan at pandaraya. Ang ganito ay hindi na tao, ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas, siya ang diablo si Labrador o Palacio. Nasisikmura niyang mabuhay at buhayin, pakainin ang pamilya niya, asawa niya at anak niya sa perang ibinabayad sa kanya ng mga taong nasa likod niya para makapagsinungaling, makapanira at makapandaya ng mga tao. Sa susunod na video na ating gagawin ay abangan nyo. Mas madami pa tayong ibubuking sa kanya. Tignan nyo ang picture na ito. Bonus ito para pagkakilanlan niya na siya nga si Richard Palacio. Maraming salamat.